Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Bago magumpisa ang season na ito ay naglabas ng rankings ng mga team sa NBA ang ESPN at nilagay nila ang San Antonio Spurs bilang 11 seed sa Western Conference. Sa palagay nga ng ESPN ay hindi makakapasok ang Spurs kahit sa play-in tournament man lang at mananalo lamang ito ng 40 games. Ganun pa man sa umpisa nga ng season na ito ay tila ba gustong ipakita ng Spurs na nagkamali ang ESPN. So far sa mga team sa Texas na Houston Rockets, Dallas Mavericks at San Antonio Spurs, Spurs nga mga kaibigan na nagpapakita ng best performance kahit na sila ang may pinaka less talented na team on paper at injured pa sila De'Aaron Fox, Jeremy Sohan at Kelly Olynyk. Si Wemby ay very efficient ngayon, may 1 turnover lang siya in 3 games. Nag-take na din siya ng next step sa opensa at hindi na siya nagsisettle sa 3 points palagi. Nagpapakita siya ng larong MVP at Defensive Player of the Year sa kanyang pangatlong taon sa liga at the very young age of 21 years old. May average siya ngayon na season na 34.5 points, 13.4 rebounds, 2.4 assists, 3 steals and 6 blocks per game on 64% shooting sa field sa 30 minutes of playing time lamang. Si Stephen Castle at Devin Vassell ay nagpapakita ng napaka-impresibong offense and defense. Si Dylan Harper ay nagmumukhang veteran na sa loob ng court. Ang kanyang pagkontrol ng pace, playmaking ability at overall skill level ay kapansin-pansin. Nagpapakita nga siya ng star potential mga kaibigan. Kayo ba mga kaibigan, kung mananatiling healthy ang Spurs team na ito, sa palagay nyo ba ay kakayanin nilang makapasok sa top 6 ng napakatinding Western Conference? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Giannis Antetokounmpo. Sa NBA nga o sa kahit na anong bagay, kapag madalas mo itong gawin, nagiging normal na ito at minsan ay hindi na ito na-appreciate ng mga fans. At mukhang ito nga ang nangyayari kay Giannis ngayon dahil consistent siya na nagpapakita ng mala MVP na laruan the last 7 or 8 years. Nagiging normal na ito sa paningin ng mga fans. Oo, normal ito sa kanyang standard, subalit kakaiba pa din nga ito kung usapang basketball. Sa first 3 games ng season na ito, si Giannis ay nag-average ng 36 points, 16 rebounds, 7 assists, 2 steals, and 1.5 blocks per game on a very efficient 68% shooting sa field. Imagine kung first time niya nga magpakita ng ganitong stats. Tiyak nga na usap-usapan ito sa buong NBA. Subalit ngayon ay halos hindi ito na pag-uusapan dahil again normal na sa kanya ang mala MVP na mga stats. Pumapasok na nga talaga si Giannis sa all-time great category na mga all-around MVP-like numbers ay hindi na napapansin dahil matagal na nila itong ginagawa. Ang pinagkaiba lang nga ang media attention sa mga ito ay nandun pa din habang kay Giannis ay tila ba nagiging underrated na ito ngayon. Ang Bucks nga sa ngayon ay wala talagang matinong lineup, na injury pa sila Kyle Kuzma at Kevin Porter Jr. Kaya naman talagang kayod kalabaw si Giannis to start the season. Subalit pumapalag pa din nga ito sa mga team na tulad ng Cavs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?